Welcome back to my channel, Faceless Row here, ang inyong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta at nag-antabay, nagbigay ng komento sa ating comment section. Diyan po tayo kumukuha ng idea at ng kaalaman dito po sa ginagawa nating series vlog. Welcome po sa ating FLM Comeback Series Vlog. At ito po ay part 4 ng ating ginagawang vlogging dito po sa ating channel. Yung part 1 po ay mayroong title na pinagtatawanan lang tayo ng China, no? At meron pa tayong naging mayor na Chinese. Ang part 2 po ay ipaglaban ang ating karapatan. Tapos meron doon nakalagay na determination. Okay? At nagbigay po dyan ang ating pandemic hero, walang bako si Dr. Leo Marcos ng kanyang views, ng kanyang thoughts. Ang part 3, China lubog na sa tubig. Parusa, sabi rito, parusa sa kanila, nararanasan ng China ang matinding pagbaha. At ito pong part 4, ito po yung pinag-uusapan natin dito sa ating talakayan at pag-uugnay-ugnay at nagbigay ulit ng views at ng thoughts, siyempre, ang ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Lino Marcos. Okay? So, bibigay ko po sa inyo itong part 4, courtesy of Uni TV. So, makikita po natin dito, napakasandali lang po ito. Maikling oras. Let's watch this. Makikita po natin sa screen. Siyempre, lagi po natin chine-check yung ating sound. Okay, napakahalaga siyempre yung sound natin. Makikinig tayo. Tapos naka-off. Tayo po ay raw. Pro po itong ano natin, pagbablog dahil alam niyo po, hindi ako nagka-cut, Hindi no? siya may tawag na aksidente, ma'am, eh. Intentional, ma'am, eh. Intentional yung pagbangga, pag-utas, sira. Personal na ikinuwento ni Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo ang nangyari sa Rotation at Resupply Mission Aurora sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong June 17. Isa si Facundo sa mga sundalong dapat papalit para magbantay sa nakasadsad na barko. Grabe, 5 no? minuto pa lang umano mula nang dumating sila sa BRP Sierra Madre alas 6 ng umaga sakay ng Rigid Hull Inflatable Boat o RIB nang bigla na lang umanong sumugod ang aabot sa 8 RIB ng China. Grabe. Pagkarating po nila agad, wala na pong warning, dineretso na yung pagbangga po. Nagbanggaan na po. Yung kabilang rib, ma'am, sila, inaano na, ma'am, binabangga na, tapos tinutusok na yung mismong tube ng ano, yung mga nakatali, yung tali na tinali sa Sierra Madre po, pinagpuputol po nila, ma'am. Pero hindi naman pumapayag yung tropa, ma'am. Putulin nila, karoon na ng konting labanan doon, ma'am. Pero wala tayong armas na gamit. Grabe. Ayan, no? Natatandaan niyo po ba yung sinabi natin dito, no, sa part 3, part 2, nasabi ko sa inyo na ito ay intentional. Kasi kitang-kita ito papakita yung video. Okay, tuloy po tayo. Na binangga talaga intentional. Nang Ayan, bumuwelo no, umano guys. ang isa sa mga bangka ng China Coast Guard o CCG para Intentional. banggain ang kanilang sinasakyang bangka, dito na umano nadali ang kanyang hinalaking daliri. Grabe. Nung pagbangga po na ano pa ako out of balance, na tumba. Ngayon, ma'am, yung rib na to, yung saan ako bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Yung mismong Ay, doon rin siya palabas. Patulis sa ilalim. yung tulis, yun ang talagang tumama sa Yes, ma'am. Nang makaakyat na ang CCG, dito na umano hinatak ng mga ito ang mga bangka ng Pilipinas palayo ng Ayungin Shoal. Para sa nasaktak sundalo, sinadya ng CCG ang mga aksyon nito para mapurnada ang RORE mission. Ayaw na nilang resupply at RORE sa rotation sa Ayungin, ma'am. Ayaw kaming pa-resupplyin, ayaw paakyatin. Kasi babawasan na yung tao sa Ayungin. Para yun yung ano nila, ma'am. Yun naman, yun ang Para sa akin yung intention. Ayun. Kabilang umano sa nakuha ng CCG ang 7 baril na nakatago sa Pelican Box sa mga bangka. Wala naman anyang sinira ang CCG sa BRP Sierra Madre pero pinagbabato umano ng corals ang mga tropa sa barko. Ayon sa Philippine Coast Guard o Grabe. PCG, nakuha nila kalaunan ang mga hinatak na rib ng CCG. Iginiit din ito na ginawa nila ang lahat na makakaya para agad na makaresponde sa mga nasaktang sundalo sa gitna ng tensyon. Ang layo naman kung 1 dosenang oras sa nag-iintay itong mga to.
Actually, the China Coast Guard informed the Philippine Coast Guard that there were Navy personnel injured. The whole process took Kung more may than dugo, 12 anak, hours matagal nun. because it was a very tense situation and we had to continuously communicate with the other side, employing everything we can. We extracted the personnel, we provided medical aid, and we towed the destroyed boats. All the requirements needed by the military was provided by the Coast Guard at the time. I just would like to disabuse public minds that the Coast Guard was late. We were there. Ipinagtaka naman ni Senator Amy Marcos ang naunang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posibleng bunga ng misunderstanding o hindi pagkakaunawaan ng Yun insidente. yung sinasabi Ano natin. na nangyari dyan? Parang walang proper verification, sinalang siya sa press con, Tama nagsalita naman yung siya, sinabi ngayon ni Senator dinalaglag ng Amy. lahat. Anong klase yun? Hindi ho naglalaglag, but there's no intention to do that. Ngunit para kay Defense Secretary Gilbert Gibot Teodoro, malinaw Yun. na sinadya at iligal ang Tama. ginawang aksyon ng China Yun ang laban tama. sa Yung mga sinabi tropang ni, Pilipino. A deliberate, aggressive Yan. action by China and an illegal Yan ang use of tama yung force. sinabi ni Sec. So it is not a misunderstanding Yes. or an accident. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Yun ang tama. magkakaroon sila ng pulong sa kanilang Sec. China Gibo. counterparts bilang bahagi ng bilateral consultation mechanism for the South China Sea para pag-usapan ng issue. Ngunit aminado ang DFA na malaking hamon sa kanila ang pagkikipagdialogo sa China sa gitna ng agresyon nito sa West Philippine Sea. We are not blind to the incidents which are happening, and we will ensure that whatever confidence building measures we achieve, they will be not at the expense of the promotion of our sovereignty, sovereign rights, as well as our rights and jurisdiction in the West Philippine Sea. Okay. Tumanggi na ang Department of National Defense na idetalye ang RORE mission at humiling ng isang executive session sa mga mambabatas para talakayin ang iba pang impormasyon, gaya na lamang ng suwestyon na gumamit na lang ng helicopter sa paghahatid ng supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Gayunman nanindigan sa Secretary Gibot Teodoro na sa ngayon, wala siyang tiwala na makipag-usap sa kanyang counterparts sa Chinese military. They have a tendency of using the talks against us. They have not proven a level of good faith Tama. that would warrant our sensitive department to Yun. talk to them. They have not displayed a level of trust and confidence that would make myself confident enough to engage them on a fair and level playing field basis. Muli namang iginiit ng China na sakop ng kanilang teritoryo ang Ayungin Shoal at nanawagan sa Pilipinas na tigilan na ang anyay provocations. Dapat din nilang isaayos ang maritime differences sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng negosasyon at konsultasyon at magtulungan para sa pagtataguyod ng kapayapaan sa South China Sea. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan, maraming salamat UNTVs. Yan po ang ating napanood at gusto ko pong sabihin sa inyo mga kaibigan na katulad na sinabi natin doon sa part 1 at part 2 natin na talagang intentional, deliberate. Nakita naman natin yung sinabi ng ating defense na si Sec Gibo, no, ang sabi niya national defense, ang sabi niya ay deliberate. So katulad ng sinabi ng ating Navy, intentional, no, walang pasintabi, talagang binangga talaga yung ating boat. At nakakaano dito, nakakabahala to kasi hindi tayo tinrato ng maayos ng China. Kaya nga sabi nila ito ay pirata, no? Barbaric. Grabe yung ginawa nilang arm attack. Arm attack yan. Pag-atake talaga yan di ba? Meron silang kutsilyo, meron silang axe, meron silang bolo, di ba? Tapos binasag pa yung ating mga gamit. Sinaksak yung ating mga boat at na-retrieve na nga lang natin, di ba? Maganda yung sinabi ng ating mga leader, no, na hindi sila bulag sa mga nangyayari, alam nila. So, ang mangyayari dito, hindi na tayo magsusupply, okay, doon sa BRP Sierra Madre na boat natin na nakasadsad dyan sa Ayungin Shoal. Hindi na po tayo magsusupply sa pamamagitan po ng boat, no? Hindi na by water, kundi ang gagamitin, sinabi malinaw na pakinggan natin, ay sa pamamagitan ng ere na. So Air Force na magdadala dyan. Siyempre,
hindi natin alam kung sinong mga magdadala, no? Actually, kung sundalo ba o volunteer, makikita natin yan. So gagamitin ang helicopter. At ang ating presidente, si PBBM, naniniwala ako na ito yung panahon na i-set aside natin kung ano yung mga political colors natin. Naniniwala ako na ito na yung panahon na kung saan ay pagkaisahin natin at i-set aside kung ano man yung ating mga views when it comes to politics. This is the right time to unite our people because we believe na itong nangyayaring ito sa aggression ng China sa atin sa Pilipinas, ito ay hindi pwedeng baliwalain na mga balita. Kaya nga sabi na ginagawa ng China sa atin. Kaya nga sabi ng ating pandemic hero, walang iba kundi si Dr. Leo Marcos, kung pwede lang na i-activate yung ating Mutual Defense Treaty, ba't hindi tayo humingi ng tulong sa Amerika? Pero syempre, may sinabi rin ang ating president, no, si PBBM, tahimik lang siya pala, no, actually. At iyon ay napakalakas na mensahe, no, sa China. Silence is a huge message, no, to China. At niniwala tayo na maganda ang kanyang mga gagawing desisyon para sa ating mamamayan. Hindi po tayo dadalhin sa kung ano man. Huwag po tayong matakot doon dahil tayo po mga Pilipino ay hindi po tayo nananakop. At nalilito nga ako, no? May bakit tayo ang nagpo-provoke? Atin naman yung lugar na yan. Bakit sila yung sinasabi na may soberanya dyan? Bakit? Hindi naman kanila yan. Diba? Hindi kanila yan. Atin po yan. Napakalayo po nila. Nasa 1,000 plus, 900, I think 1,900 plus yung miles from China dyan sa water natin, sa teritoryo natin na tubig. Tayo nasa 100 plus lang. Imagine that, compare that map, no? Napakalayo po nila. At yung sinasabi ng 10 dash line, yung imaginary 10 dash line nila, talo po yan sa UNCLOS. Yan po ay naipanalo, maliwanag na ipanalo po yan sa atin. Atin po ang West Philippine Sea. Kaya po, yung sinasabi nilang kasaysayan ng South China Sea, dati South China Sea yan. Pero dahil sa inaangkin nila yung tubig na yan, yan tuloy, binaha po sila. Ayan yung part 3 po natin at ito po yung part 4 ng ating series. Kaya po, dahil po nating sabihin, patuloy po tayong manalangin sa ating bansa. At maraming salamat po sa inyong panonood. Syempre, sa lahat ng nagmamahal sa ating pandemic hero, walang iba kundi si Dr. Leo Marcos. At syempre, salamat din po sa pagmamahal ninyo kay Faceless Rock. Kita-kita muli tayo sa susunod nating episode dito lamang sa ating YouTube channel. God bless everyone and God bless the Philippines.